50,000 taon. Iyan ang panahong naghihiwalay sa iyo mula sa unang mga ngaso na nagising sa gitna ng savanna ng Afrika, tumingin sa ginintuang guhit tagpuan at nalaman ng eksakto kung saan makakahanap ng tubig, karne, at proteksyon laban sa mga mandaragit na naghahari sa gabi. Habang ang mga imperyo ay isinisilang at gumuho, habang ang mga sibilisasyon ay nagtayo ng mga piramid at mga skyscraper, habang ang sangkatauhan ay nag-imbento ng gulong, ng pagsulat, at ng internet, isang pangkat ng tao ang nanatili. Ang mga sanang Timog Africa at ang mga hadza ng Tanzania ay nangangaso pa rin hanggang ngayon ng eksaktong katulad ng pagngangaso ng kanilang mga ninuno noong ang mga unang Homo sapiens ay nag-iwan ng kanilang mga yapak sa pulang lupa. Hindi lamang sila nabubuhay sa gitna ng mga leon. Sila ay umuunlad. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na ngayon sa channel at magkomento kung saan ka nanonood. Isipin ang tagpo. Ang disyerto ng Kalahari ay umaabot ng higit sa 900,000 kilometro kwadrado, tumatawid sa Botswana, Namibia, at South Africa. Ang temperatura sa araw ay madaling lumalampas sa 42 degrees Celsius. Ang tubig ay napakadalang kaya tinatawag ng mga lokal ang lupang ito na Kalagadi, ang lupain ng kauhawan. Walang permanenteng ilog na bumabagtas sa kalawakang ito ng pulang buhangin at mga matinik na palumpong. Walang maaasahang bukal na nag-aalok ng ginhawa para sa natutuyong lalamunan. At gayunpaman, sa loob ng hindi bababa sa 20,000 taon na dokumentado sa arkeolohiya, at posibleng hanggang 100,000 taon ayon sa ilang pagsusuring genetic, ang mga San ay hindi lamang nanirahan sa malupit na lugar na ito. Tinawag nila itong tahanan. Ang mga numero ay humahamon sa lohika. Ang isang tipikal na pangkat ng San ay binubuo ng 20 hanggang 25 tao, mga lalaki, babae, bata, na dala-dala ang lahat ng kanilang pag-aari sa kanilang likod o sa ulo. Ang kanilang mga tirahan ay mga pansamantalang istruktura na gawa sa mga sanga at damo, na itinayo sa loob ng wala pang 2 oras ng mga kababaihan at iniiwan ng walang seremonya kapag kinakailangang sundan ang mga hayop o maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng pagkain. Walang mga kamalig. Walang mga reserba. Walang network ng kaligtasan. Bawat bukang liwayway ay nagdadala ng parehong tanong na hinarap ng kanilang mga ninuno 500 henerasyon na ang nakalilipas, na saan ang pagkain para sa araw na ito. At gayunpaman, ang mga mananaliksik na nanirahan kasama ang mga San noong mga dekada ng 1,960 at 60 at 70 ay nakatuklas ng isang bagay na sumasalungat sa lahat ng mga inaasahan ng kanluran tungkol sa sinaunang pamumuhay. Inilarawan ito ng isang artikulo sa Time Magazine noong 1,960 ng ganito. Isipin ang isang lipunan kung saan ang linggo ng pagtatrabaho ay bihirang lumampas sa 19 na oras. Kung saan ang material na kayamanan ay itinuturing na isang pasanin, at kung saan walang sinuman ang mas mayaman kaysa sa kahit sino paman. Hindi ito isang futuristikong utopia. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng mga mangangaso mangongolekta ng kalahari. 19 na oras bawat linggo. Habang ikaw ay malamang na nagtatrabaho ng 40, 50, 60 oras bawat linggo upang mapanatili ang bubong sa ibabaw ng iyong ulo at pagkain sa mesa. Nagagawa ng mga San na matugunan ang lahat ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, pagkain, tirahan, pananamit, mga kagamitan, sa mas mababa sa kalahati ng pagsisikap na iyon. Ang antropologong si James Woodburn, na nag-aral sa mga hadza ng Tanzania sa loob ng mga dekada, ay gumamit ng mas direktang mga salita. Natutugunan nila ang kanilang mga pangangailangang nutrisyonal ng madali, nang walang labis na pagsisikap, nang walang labis na pagpaplano, nang walang labis na kagamitan, at nang walang labis na organisasyon. Ngunit huwag ipagkamali ang tila kadaliang ito sa kawalan ng kasanayan. Ang tila simple sa mga mata ng nagmamasid ay, sa katunayan, resulta ng kaalamang naipon sa loob ng libu-libong taon, isang kaalamang napakasalimuot na ang mga modernong siyentipiko ay nahihirapan pa ring maunawaan ito ng lubos. Isaalang-alang ang sining ng pagsubaybay tracking. Ang isang mangangasong San ay maaaring tumingin sa isang pangkat ng mga yapak sa buhangin at matukoy hindi lamang kung anong hayop ang dumaan doon, kundi kung gaano nakatagal mula nang dumaan ito, kung ito ba ay sugatan, kung ito ba ay lalaki o babae, kung ito ba ay tumatakbo o naglalakad, kung ito ba ay kumain kamakailan, at kung saan ito malamang napatungo. Sa isang kasong idokumento ng mga mananaliksik, sinuri ng isang taga-subaybay na San ang mga yapak ng leopard na pumatong sa mga bakas ng daga.
Ipinaliwanag niya na ang daga ay lumalabas sa bukang liwayway upang maghanap ng pagkain. Ang leopard ay dumaan sa ibabaw ng mga bakas ng daga. Sa makatuwid, ang leopard ay dumaan sa nakalipas na 2 oras. Gamit lamang ang impormasyong ito, dinala ng taga-subaybay ang pangkat ng direkta sa isang leopard na nakatago sa makapal na halaman na hindi kailanman makikita ng mga hindi sanay na mata. Sukatin ito. Walang giya. Walang elektronikong kagamitan. Walang teknolohiya maliban sa matyagang pagmamasid at kaalamang ipinasa mula sa ama patungo sa anak sa loob ng hindi mabilang na mga henerasyon. At gayunpaman, ang katumpakan ay karibal ng mga sistema ng pagsubaybay sa satellite na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar upang mabuo. Ang mga SAN ay may mental na katalogo ng libu-libong uri ng halaman, ang kanilang mga gamit sa nutrisyon, medisina, mistikal, libangan, at nakamamatay. Alam nila kung aling mga ugat ang maaaring pigain upang magbigay ng tubig sa mga emerhensya, aling mga dahon ang nagpapagaling ng mga impeksyon, aling mga balat ng puno ang nagpapaginhawa ng sakit, at aling mga buto ang maaaring pumatay sa isang may edad na lalaki sa loob lamang ng ilang oras. Ang kaalamang ito ay hindi nakasulat sa anumang aklat. Umiiral lamang ito sa isipan ng mga nakatatanda at sa mga kwentong isinasalaysay sa paligid ng mga apoy sa gabi. At naroon din ang lason. Ang mga busog ng mga SAN ay kapansin-pansing magaan, binuo upang dalhin sa malalayong distansya, hindi para magbigay ng mga nakamamatay na tama. Ang isang araw na itinira mula sa isang busog ng SAN ay bihirang tumagos ng malalim upang pumatay ng isang antelope, lalo na ang isang hayop na kasing laki ng isang giraffe o isang buffalo. Ang solusyong binuo sa loob ng libu-libong taon ay mapanlikha at nakamamatay, lason na kinuha mula sa mga larva ng mga beetle. Ang mga beetle ng genus na Diamphidia ay nangingitlog sa mga tangkay ng mga palumpong ng genus na Commiphora, ang parehong mga halaman na naglalabas ng mira at olibano. Ang mga larva, habang lumalaki, ay naghuhukay hanggang sa humigit kumulang 1 metro ang lalim sa lupa, kung saan bumubuo sila ng mga kokoon ng buhangin at pumapasok sa isang estado ng dormancy na maaaring tumagal ng ilang taon. Alam ng mga mangangasong SAN kung saan eksaktong maghahanap. Naghuhukay sila sa 70 sentimetro ng buhangin at pulang luwad upang mahanap ang mga kokoon na ito. Kinukuha ang mga larva ng may matinding pag-ingat, ang lason ay walang kilalang panlaban, antidote, at inihahanda ang toxin. Ang proseso ng paghahanda ay nag-iba-iba sa iba't ibang pangkat ng SAN, ngunit karaniwang kinabibilangan ito ng pagdurog sa mga larva sa ibabaw ng buto ng giraffe o kudu, paghahalo ng tissue ng larva sa laway at katas ng ilang mga halaman, at paglalagay ng nagresultang pasta sa katawan ng araw, hinding-hindi sa dulo, upang mabawasan ang panganib ng mga aksidente. Ang bawat araw ay nangangailangan ng humigit kumulang 10 larva. Ang resulta ay isang sandata na hindi kailangang pumatay agad-agad. Kailangan lamang nitong tumagos sa balat. Kapag nasa daloy na ng dugo, ang diamphotoxin, gaya ng tawag ng mga siyentipiko sa compound, ay nagsisimulang sirain ang mga pulang selula ng dugo, red blood cells, ng maramihan. Ang hayop na natamaan ay patuloy na tumatakbo, ngunit unti-unting nawawala ang kakayahang magdala ng oksiheno mula sa baga patungo sa natitirang bahagi ng katawan. Kamatayan sa pamamagitan ng mabagal na asphyxia. Para sa isang maliit na antelope gaya ng duiker, ang proseso ay tumatagal ng ilang oras. Para sa isang eland, ang pinakamalaking antelope sa Africa, na tumitimbang ng hanggang 900 kilo, maaari itong tumagal ng 7 hanggang 12 oras. Para sa isang giraffe, hanggang 3 araw. 3 araw. Nangangahulugan ito na pagkatapos itira ang kanyang nalalasong araw, dapat subaybayan ng mangangasong SAN ang sugatang hayop sa malupit na lupain ng Kalahari, sa ilalim ng nakatutunaw na araw, nang hindi nawawala ang bakas, hanggang sa ang biktima ay tuluyang bumagsak. Depende sa hayop at sa mga kondisyon, ang paghabol na ito ay maaaring sumakop ng 25 hanggang 70 kilometro. Ngunit mayroong isang anyo ng pangangaso na mas pambihira pa, isa na humahamon sa mga limitasyon ng tibay ng tao at, ayon sa ilang mga mananaliksik, ay maaaring humubog sa mismong ebolusyon ng ating katawan. Ang pangangaso sa pamamagitan ng pagtitiyaga, persistence hunting. Ang mga tao ay masasamang velocista, sprinters, kumpara sa halos anumang biktima sa Africa. Ang isang kudu ay maaaring tumakbo ng 60 kilometro bawat oras. Ang isang tao na nasa mabuting pangangatawan ay halos hindi lumalampas sa 35 sa maikling distansya.
Ngunit ang mga tao ay may kalamangan na halos wala sa ibang mamal, mga glandula ng pawis, sweat glands, na nakakalat sa buong katawan. Habang ang mga antelope at iba pang quadruped ay kailangang huminto at humingal upang maglabas ng init, isang proseso na hindi gumagana ng maayos habang tumatakbo, ang mga tao ay maaaring magpawis at tumakbo ng sabay. Noong dekada ng 1970, ang bayolongong South African na si Louis Liebenberg ay nagkaroon ng bihirang pribilehiyo na samahan ang isang persistence hunt na isinagawa ng mga mangangasong san sa Kalahari. Ang proseso ay nagsimula sa pinakamainit na oras ng araw, ang mga temperatura ay nasa pagitan ng 40 at 42 degrees Celsius, nang uminom ang mga mangangaso ng pinakamaraming tubig na posible at pumili ng isang kudu upang habulin. Tumakas ang kudu. Tumakbo ang mga mangangaso sa likod nito. Kapag humihinto ang hayop upang magpahinga sa lilim, tinutukoy ng mga mangangaso ang lokasyon nito sa pamamagitan ng mga yapak at tinatakot itong muli, pinipilit itong bumalik sa nakatutunaw na araw. Ang siklo ay naulit sa loob ng maraming oras. Unti-unti, ang mga yapak ng kudu ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod, mas maikling hakbang, mas maraming buhangin na tumatalsik, lalong desperadong mga pagtatangka na makahanap ng lilim. Pagkatapos ng 3 oras at 35 minuto ng walang tigil na paghabol, na sumasakop sa humigit kumulang 35 kilometro, ang kudu ay tuluyang huminto. Hindi ito tumakas nang lumapit ang mga ngaso. Ito ay pisikal na wala ng kakayahang humakbang pa. Ang mga kalamnan nito ay gumuho dahil sa sobrang init, overheating. Ang mga ngaso, isang lalaking nagngangalang Karoha Langwan, ay pinatay ang hayop gamit ang isang sibat. Ang pangangaso ay tapos na. Halos mamatay si Liebenberg sa pangangaso na yon. Ang mga palatandaan ng heatstroke ay naging napakalinaw kaya ang isa sa mga mangangaso, isang lalaking nagngangalang Nate, ay iniwan ang paghabol sa kudu na halos talo na upang buhatin ang mananaliksik pabalik sa kampo. Isinarisgo ni Nate ang pagkawala ng biktima upang iligtas ang buhay ng isang dayuhan. Kakaunting mga antropologo ang nakasaksi sa isang persistence hunt. Si Liebenberg ang isa sa mga unang nagdokumento nito sa paraang siyentipiko. At ang kanyang konklusyon ay nakakabagabag sa pagiging simple nito, ang mga tao ay nag-evolve upang tumakbo. Ang mahahabang binti, ang mga Achilles tendon na nadevelop, ang malalapad na balikat, ang relatibong kawalan ng buhok sa katawan, ang lahat ng mga katangiang ito na nagtatangi sa atin mula sa ating mga pinsang primata ay nagkakaroon ng kahulugan kapag tiningnan sa lente ng persistence hunting. Ang ating mga ninuno ay hindi ang pinakamabilis. Sila ang pinakamatyaga. Ngunit ang persistence hunting ay bihira kahit sa mga san. Karamihan sa mga pangangaso ay kinabibilangan ng mga nalalasong busog, mapanlikhang mga patibong, o simpleng paungolekta na bumubuo sa halos 80% ng dieta sa timbang. Ang mga kababaihan ang tumitiyak sa malaking bahagi ng mga kalori na kinokonsumo ng pangkat, naghuhukay ng mga tuber, nangungolekta ng mga berry, mani, at buto, nagtitipon ng mga itlog ng ostrich na nagsisilbing pagkain at bilang mga lalagyan upang mag-imbak ng tubig. Ang mga balat ng itlog ng ostrich, sa katunayan, ay isa sa ilang mga paraan ng pag-imbak na ginagamit ng mga san. Pinupuno ng tubig at inilibing sa mga lokasyong alam lamang ng mga miyembro ng pangkat. Ang mga likas na lalagyang ito ay nagsisilbing mga reserba sa emerhensya na nakakalat sa buong teritoryo. Isang kaalaman na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan kapag ang tagtuyot ay umabot sa matitinding antas. At ang tagtuyot ay laging dumarating. Ngunit kapag ito ay dumating, ang mga san ay handa sa mga paraang humahamon sa imahinasyon. Alam nila ang isang ugat na tinatawag na bi. Isang bulb na, kapag piniit, ay nagbibigay ng sapat na tubig upang mapawi ang uhaw sa mga emerhensya. Alam nilang mangolekta ng hamog sa umaga mula sa mga dahon ng ilang mga halaman bago ito pasingawin ng araw. Alam nila ang mga palatandaan na nagpapahiwatig kung saan ang tubig sa ilalim ng lupa ay pinakamalapit sa ibabaw, mga palatandaang hindi nakikita ng sinumang hindi sanay na tagamasid. Ang mga kababaihang san ay mga eksperto sa higit sa 200 uri ng mga nakakain na halaman. Maaari nilang matukoy ang isang tuber na nakabaon sa 30 sentimetro ang lalim sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa mga nalantang dahon sa ibabaw. Alam nila kung aling mga berry ang nahihinog sa anong panahon, aling mga mani ang kailangang iproseso upang alisin ang mga toxin, at aling mga ugat ang maaaring kainin ng hilaw kumpara sa mga niluto.
Ang kaalamang botanikal na ito, na ipinasa mula sa ina patungo sa anak sa loob ng hindi mabilang na mga henerasyon, ay kumakatawan sa isang buhay na ensiklopedya na walang aklat ang nakakuha ng lubos. At mayroon pang espiritual na dimensyon. Ang mga san ay naniniwala na sa orihinal na paglikha ng mundo, ang mga tao at hayop ay hindi mapag-iba. Pagkatapos lamang ng ikalawang paglikha sila ay pinaghiwalay at tinuruan ng magkakaibang mga panlipunang kodigo. Ang paniniwalang ito ang batayan ng isang relasyon ng malalim na paggalang sa fauna at flora na nakapalibot sa kanila. Bago pumatay ng isang hayop, ang ilang mga mangangaso ay humihingi ng tawad sa biktima. Pagkatapos ng kamatayan, nagpapasalamat sila para sa sakripisyo na magpapakain sa kanilang mga pamilya. Ang mga shaman ay pumapasok sa mga trance sa panahon ng mga ritual na sayaw na maaaring tumagal sa buong gabi. Sa ganitong nabagong estado ng kamalayan, sinasabi nilang nakikipag-usap sila sa mga espiritu ng mga yumaong ninuno, ang parehong mga ninuno na, ayon sa tradisyon, ang orihinal na nagturo kung aling mga halaman ang pipiliin, sa anong panahon ng taon aanihin ang mga ito, at kung saan hahanapin ang mga ito. Ang kaalaman tungkol sa lason sa araw, halimbawa, ay iniugnay sa mga rebelasyong natanggap sa panahon ng mga trance dance na ito. Siyensya o mistisismo. Ang hangganan ay naglalaho kapag isinaalang-alang mo na ang sistemang ito ay gumana at patuloy na gumagana ng mas matagal kaysa sa anumang sibilisasyong naitala sa kasaysayan. Kabanata 2, Lead kapitbahay ng Eye, biktima Yi tagapangalaga ng bukas sa mas mababa sa 300 metro mula sa isang tipikal na kampo ng Hadza, isang leon ang maaaring nagmamasid. Ang kanyang mga dilaw na mata ay hindi kumukurap habang sinusuri ang sitwasyon. Kilala niya ang mga taong iyon, ang mga parehong naglalakad ng nakayapak sa sabana sa loob ng hindi mabilang na mga henerasyon, armado lamang ng mga busog na gawa sa kahoy at mga nalalasong araw. Ang mga Hadza ay naninirahan sa hilaga ng Tanzania, sa mga baybayin ng lawa ng Eyasi, sa puso ng Great Rift Valley. Ang kanilang teritoryo ay 50 kilometro lamang ang layo mula sa Olduvai Gorge, ang lugar kung saan natuklasan ang mga fossil ng Homo habilis na may petsang 1,900,000 taon na ang nakalilipas. Iminumungkahi ng mga ebidensyang arkeolohikal na ang mga mangangaso mangungolekta na katulad ng mga Hadza ay sumasakop sa rehiyong ito ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 50,000 taon. 50,000 taon sa parehong lugar. Habang ang ibang mga populasyon ng tao ay nandayuhan, sumakop, nagtayo at nagwasak, ang mga Hadza ay nanatili. Ang kanilang wika, isang hiwalay na wika, language isolate, na puno ng mga katinig na click na walang kilalang kaugnayan sa anumang iba pang wika sa planeta, ay hindi nagdadala ng anumang alaala ng pandarayuhan. Ang kanilang mga oral na kasaysayan ay hindi nagsasalita tungkol sa isang malayong lupain ng mga ninuno. Para sa mga Hadza, ito ay palaging tahanan. Ngayon, may natitira na lamang na humigit kumulang 1,300 Hadza. Sa mga ito, 300 hanggang 400 na lamang ang nabubuhay pa bilang mga full-time na mangangaso mangungolekta, na nakukuha ang malaking bahagi ng kanilang pagkain ng direkta mula sa bush. Ang iba ay napilitan sa isang pamumuhay na nasa gitna, bahaging tradisyonal, bahaging sedentaryo, sa mga nayon kung saan dinaragdagan nila ang mga nakolektang pagkain ng mga produktong binili o ipinalit sa mga kalapit na magsasaka. Masdan ang nangyayari kapag ang isang lalaking Hadza ay lumalabas upang mangaso. Nagigising siya bago ang bukang liwayway, sinusuri ang kanyang busog, isang matinding sandata na nangangailangan ng higit sa 45 kilo ng lakas upang mahila ng buo, at umaalis ng mag-isa o kasama ang isa o dalawang kasama. Walang detalyadong pagpaplano. Walang organisadong mga ekspedisyon. Ang bawat araw ay nagdadala ng sarili nitong mga pagkakataon. Sa panahon ng paglalakad, itinatala ng kanyang mga mata ang lahat. Isang sirang sanga. Isang bahagi ng yapak. Sariwang dumi. Ang biglaang paglipad ng isang ibon. Anumang senyales na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng potensyal na biktima. Kapag nakakita siya ng isang maliit na ibon sa isang sanga, ang mga ngaso ay humihinto agad, inihahanda ang busog sa isang tuloy-tuloy na galaw at tumitira. Tinatamaan ng araw ang target. Ang ibon ay isinasabit sa sinturon. Ang paglalakad ay nagpapatuloy. Sa loob ng kalahating oras, ang mga mangangasong Hadza ay maaaring makapatay ng ilang mga ibon, 1 o 2 ardilya, squirrel, marahil isang kuneho. Maliit na huli. Pandagdag. Ngunit hindi ito sapat upang pakainin ang isang buong kampo.
Kailangan nila ng mas malaki. Ang mga hadza ay nangangaso o nangangaso noon, bago ang paglawak ng mga magsasaka, at pastol ay nagpabawas ng husto sa lokal na fauna ng mga zebra, buffalo, giraffe, antelope ng iba't ibang laki. Hanggang sa dekada ng 1960, iniulat ng antropologong si James Woodburn ang isang pambihirang kasaganaan ng huli sa rehiyon, kabilang ang mga kawan ng 400 elepante, bukod sa mga rhino, hyena, leon at hindi mabilang na iba pang mga hayop. Ang kasaganaang ito ay malaking bahaging naglaho. Ngayon, ang mga hadza ay umaasa pangunahin sa mas maliliit na hayop tulad ng dikdik, isang antelope na tumitimbang lamang ng 5 kilo, mga baboy ramo, mongoose at mga unggoy. At naroon din ang pulot, honey. Kung mayroong isang bagay na pinahahalagahan ng mga hadza higit sa halos lahat, ito ay ang pulot. Alam nila ang lokasyon ng bawat bahay pukyutan sa kanilang teritoryo at pinapanatili ang isang pambihirang relasyon sa isang ibon na tinatawag na honey guide, ang indicator. Ginagabayan ng ibong ito ang mga mangangaso patungo sa mga nakatagong bahay pukyutan kapalit ng mga tira-tirang wax na iniiwan ng mga tao pagkatapos kunin ang pulot. Ang mga hadza ay sumisipol, pumapalo sa mga puno at sumisigaw upang makuha ang atensyon ng ibon. Ang ibon ay sumasagot sa isang katangi-tanging tawag at lumilipad mula sa puno patungo sa puno na ginagabayan ang mga ngaso patungo sa bahay pukyutan. Isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga species na umiiral na sa loob ng libu-libong taon. Purong mutualismo. Kapag ang isang mangangasong hadza ay nakahanap ng isang bahay pukyutan, maging ito ay ginabayan ng ibon o sa pamamagitan ng kanyang sariling kaalaman, nagsisindi siya ng apoy at ginagamit ang usok upang pakalmahin ang mga bubuyog. Gamit ang isang palakol, binubuksan niya ang katawan ng puno at kinukuha ang mga honeycomb na puno ng ginintuang pulot. Ang proseso ay hindi walang panganib. Ang mga kagat ay karaniwan. Ang mga pagkahulog mula sa mga puno ay nangyayari. Ngunit ang gantimpala ay sulit sa bawat kagat. Ang pulot ay kumakatawan sa higit pa sa mga kalori para sa mga hadza. Ito ay pagdiriwang. Ito ay puro enerhiya. Ito ang pagkain na kinokonsumo ng mga mangangaso bago ang mahahabang paghabol na natatanggap ng mga buntis na kababaihan bilang espesyal na suplemento na ninanamnam ng mga matatanda bilang gantimpala para sa mga dekada ng kontribusyon sa komunidad. Sa panahon ng pulot, ang mga hadza ay maaaring makakuha ng hanggang 15% ng kanilang pang-araw-araw na kalori mula sa nag-iisang mapagkukunang ito. Ang mga batang hadza ay lumalaki sa isang kapaligiran ng kalayaan na ikabibigla ng sinumang magulang sa kanluran. Mula sa napakabata, sinasamahan nila ang kanilang mga ina sa mga ekspedisyon ng pangongolekta, natututong tumukoy ng mga nakakain na halaman sa pamamagitan ng pagmamasid at pagsasanay. Sa edad na 7 o 8, ang mga batang lalaki ay gumagawa na ng maliliit na busog at aro at nagsasanay sa pagtira sa mga pansamantalang target. Sa edad na 12, sumasali na sila sa mga tunay na pangangaso, kahit na sa mga tungkuling pantulong. Walang mga paaralan. Walang mga aklat. Ang kurikulum ay ang mismong pag-iral. Ngunit ang buhay sa teritoryo ng mga malalaking mandaragit ay may kabayaran. Ang mga hadza ay hindi lamang nangangaso, sila rin ay mga potensyal na biktima. At nakabuo sila ng mga estratehiya upang harapin ang realidad na ito. Ang ilang mga hadza ay kumakain ng mga mandaragit. Tama yan. Ang mga leon, leopard, iba pang mga ligaw na pusa, jackal, hyena at maging ang mga buitre ay bahagi ng potensyal na dieta. Ang tanging mga hayop na tumatangging kainin ng mga hadza ay ang mga reptilya, mga butiki, ahas at mga katulad nito. Ngunit ang isang leon na nagpapakita ng banta o isang pagkakataon ay maaaring mauwi sa menu. Sa mitolohiyang hadza, mayroong isang kwento tungkol sa isang higante na nagngangalang Sengani na, noong unang panahon, ay nag-utos sa mga leon na atakihin ang mga tao. Bago yon, ayon sa salaysay, ang mga leon ay itinuturing na hindi nakakapinsala. Pinatay ng mga tao ang higante bilang ganti, ngunit ang puot ng mga leon ay nanatili. Ito ay isang kwento na sumasalamin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng mga tao at mga mandaragit sa kapaligirang ito. Sa ibang bahagi ng Afrika, ang mga tradisyonal na komunidad ay nakabuo ng mga kasanayan sa pagnanakaw ng karne mula sa mga leon, isang paraan upang makakuha ng protina nang walang pagsisikap sa pangangaso. Idokumento ng mga mananaliksik ang mga kaso sa Uganda, Tanzania at Central African Republic kung saan ang mga pangkat ng kalalakihan na armado ng mga machete,
patpat at bato ay kinakaharap ang mga leon sa kanilang mga bagong napatay na biktima. Pinipilit ang mga malalaking pusa na umatras. Isang nayon sa Central African Republic, ayon sa isang pag-aaral, ang nagparaya sa mga leon na naninirahan sa paligid partikular dahil sa madaling pag-access sa karne na ibinibigay nila. Ang mga maasay ng Kenya at Tanzania ay dinala ang relasyong ito sa sukdulan. Para sa isang batang maasay, ang pagpatay ng isang leon ay tradisyonal na itinuturing na pinakamalaking pagpapakita ng katapangan at pagkalalaki, isang ritual ng paglipas, rite of passage, tungo sa pagiging may edad. Ang mga pangkat ng mga mandirigma na armado lamang ng mga sibat ay pinapalibutan ang isang leon at kinakaharap ito sa direktang labanan. Kabuang katahimikan. At pagkatapos ay ang pag-atake. Ang mga hadza ay hindi nagsasagawa ng ganitong uri ng ritual na paghaharap. Ang kanilang diskarte ay mas pragmatiko. Iwasan hanggat maaari. Harapin kapag kinakailangan. Samantalahin kapag dumating ang pagkakataon. Ngunit ang pakikipamuhay sa mga mandaragit ay humubog sa kanilang pag-iral sa mga paraang banayad at malalim. Ang mga kampo ng hadza ay pansamantala ayon sa disenyo. Ang isang tipikal na pangkat ay nananatili sa isang lokasyon sa loob ng 1 linggo hanggang 2 buwan bago lumipat. Kapag lumitaw ang mga hidwaan o kapag ang mga mandaragit ay naging problema, ang pinakakaraniwang solusyon ay hindi ang paghaharap kundi ang paglipat. Bakit isa sa palaran ang mga buhay kung may sapat na teritoryo upang pumunta na lamang sa ibang lugar? Ang pilosopiyang ito ng pag-iwas sa hidwaan ay lumalaganap sa buong panlipunang istruktura ng hadza. Walang mga pinuno. Walang formal na hierarkiya. Ang mga desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng pinagkasunduan, konsensus, sa pamamagitan ng talakayan. Kapag ang konsensus ay hindi posible, ang mga sumasalungat ay umaalis na lamang at sumasali sa ibang pangkat. Ito ay isang anyo ng panlipunang organisasyon na nagpapababa ng tensyon at nagpapataas ng kakayahang umangkop, mga katangiang mahalaga upang mabuhay sa isang kapaligiran kung saan ang kakayahang umangkop ay higit sa lakas ng katawan. Ang mga lalaking hadza ay gumugugol sa average ng 3 hanggang 4 na oras lamang bawat araw sa pangangaso o pangungolekta. Ang natitirang oras ay inilalaan sa pakikisalamuha, pahinga, paggawa ng mga kagamitan, at simpleng pagiging naroroon kasama ang komunidad. Ang mga kababaihan ay sumusunod sa katulad na pattern. Walang akumulasyon ng kayamanan, anumang labis na karne ay agad na ibinabahagi sa buong kampo. Ang mga ngaso na nakapatay ng isang malaking hayop ay tumatanggap ng balat bilang simbolikong gantimpala, ngunit ang karne ay pag-aari ng lahat. Gumana ito. Sa loob ng 50,000 taon, ang sistemang ito ay gumana. Walang hierarkiya, walang akumulasyon, walang pribadong pag-aari ng lupa, walang domestikasyon ng mga hayop, walang agrikultura, ang mga hadza, at ang mga san ay nagpakita na mayroong alternatibong anyo ng pag-iral ng tao. Isang anyo na isinagawa ng ating mga ninuno sa loob ng 99% ng kasaysayan ng ating species. Ngunit ang mundo sa paligid ay nagbago. Sa huling 50 taon, nawala sa mga hadza ang 70% ng kanilang tradisyonal na teritoryo. Ang mga magsasaka ay pinalawak ang kanilang mga pananim sa mga lupain ng pangangaso. Ang mga pastol na datuoga ay nagdala ng mga kawan ng mga kambing at baka na umuubos sa mga mapagkukunan ng tubig at sumisira sa mga halaman na sumusuporta sa mga mailap na hayop. Isang pribadong reserba ng pangangaso ang itinatag sa mga kanlurang lupain ng mga hadza, at ang mga hadza ay opisyal na pinagbabawalang mangaso doon. Ang kabalintunaan ay nakapanlulumo, ang mga huling mangangaso mangungolekta ng silangang Afrika, pinipigilang mangaso sa kanilang sariling lupaing ninuno. Noong 2011, isang komunidad ng hadza na binubuo ng 700 tao ang nakatanggap ng mga legal na titulo sa humigit kumulang 23,000 ektarya ng lupa, isang makasaysayang pangyayari. Ang unang pagkakataon na ang pamahalaan ng Tanzania ay formal na kinilala ang mga karapatan sa teritoryo ng isang minoryang tribo. Ngunit ang 23,000 ektarya ay isang bahagi lamang ng kung ano ang mayroon sila noon. At ang presyon ay nagpapatuloy. Ang alak ay dumating. Ang mga bisitang may mabuting hangarin ay nagdadala ng mga regalo na kinabibilangan ng mga distilled na inumin, mga sustansya na kailanman ay hindi naging bahagi ng tradisyonal na dieta ng hadza, at kung saan hindi sila nakabuo ng kultural o pisyolohikal na toleransya. Iniulat ng mga mananaliksik ang mga pagkikita sa mga kababaihang hadza na halatang lasing sa mga kampo kung saan ang mga bata ay dumaranas ng pagtatay at malnutrisyon.
Ang turismo na dapat sanang magpreserba ng kultura ay, sa ilang mga kaso, nagpapabilis sa pagkawasak nito. Ang mga san ay nakaharap sa mga katulad na presyon. Noong 2002, ang mga huling mangangaso mangongolekta ay sa pilitang pinaalis mula sa Central Kalahari Game Reserve sa Botswana, opisyal na upang bigyan sila ng mga serbisyo tulad ng mga paaralan at medikal na atensyon. Sa katotohanan, upang bigyang daan ang pagmimina ng diamante. Ang mga komunidad ay ikinulong sa mga tuyot na panirahan sa mga malulupit na kapaligiran, kung saan kakaunti sa mga ipinangakong serbisyo ang natupad. Isang legal na labanan na tumagal ng maraming taon ang kalaunang nagbalik sa karapatan ng mga san na manirahan sa reserba. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mga henerasyon ng kaalaman ay nawala nang ang mga nakatatanda ay namatay sa mga urban na panirahan, malayo sa lupang sumusuporta hindi lamang sa kanilang mga katawan, kundi sa kanilang pagkakakilanlan. At narito ang huling trahedya. Ang mga siyentipikong kanluranin ay gumugol ng mga dekada sa pag-aaral sa mga san at mga hadza, nangongolekta ng mga sample ng DNA, sinusuri ang mga pattern ng pagtulog, sinisiyasat ang komposisyon ng gut microbiome, sinusukat ang mga antas ng stress, dinodokumento ang mga teknika ng pagsubaybay. Natuklasan nila na ang mga taong ito ay, sa maraming nasusukat na aspeto, mas malusog kaysa sa mga modernong populasyon sa lungsod. Mas kaunting sakit sa puso. Mas kaunting diabetes. Mas kaunting depresyon. Mas maraming pagkakaiba-iba ng microbial sa bituka. Mas mabuting kalidad ng pagtulog. Mas mababang insidente ng mga sakit na autoimmune. Ang mga mangangaso mangongolekta ay hindi lamang nabubuhay. Sila ay umuunlad sa mga paraang kinalimutan na ng maunlad na mundo. Ngunit ang kaalamang sumusuporta sa kasaganaang ito ay hindi maaaring i-download mula sa internet. Hindi ito matututuhan sa isang kurso sa katapusan ng linggo. Kinakailangan ng buong buhay upang makabisado at isang buong sibilisasyon upang mabuo. Kapag ang huling taga-subaybay na san ay nakalimot na kung paano basahin ang mga yapak na laging alam ng kanyang mga mata kung paano bigyang kahulugan, kapag ang huling mangangasong hadza ay itinago na ang kanyang busog sa huling pagkakataon, isang bagay na mas malalim kaysa sa kaalaman ang maglalaho. Mamamatay ang buhay na patunay na ang sangkatauhan ay hindi kailangang mangibabaw sa kalikasan upang mabuhay, sapat na ang maunawaan ito. Sa loob ng 50 milenyo, ipinakita ng mga taong ito na ang kasaganaan ay hindi sinusukat sa akumulasyon, na ang kayamanan ay hindi nangangailangan ng pagkawasak, na ang komunidad ay hindi nakadepende sa mga bakod. Ang mga siyentipikong kanluranin ay gumugol ng mga dekada sa pagtatangkang maunawaan kung paano binabasa ng mga san ang mga yapak ng may katumpakan ng isang sistema ng NIA. Ang sagot ay hindi kailanman nasa mga formula. Ito ay nasa atensyon. Sa pagtitiyaga. Sa pagpapakumbaba na magmasid bago kumilos. Mga kasanayan na ang modernong mundo, sa kanyang walang katapusang pagmamadali, ay nakalimutan na. Marahil ang pinakamalaking regalo na mayaalok ng mga sinaunang mangangaso ng Afrika ay hindi ang kanilang kaalaman tungkol sa mga lason o pagsubaybay. Ito ay ang nakakabagabag na paalala na ang paraan ng ating pamumuhay ngayon na may talamak na pagkabalisa, pagkakahiwalay sa lupa, malawakang pag-iisa, ay hindi lamang ang tanging posibleng paraan. Sa loob ng 50,000 taon, mayroon